Ang lumang tunog ng AM. Walang pre, walang hindi tatanong, walang hindi pwedeng hindi sagutin, walang isyong di pag-uusapan, walang kinikilig, wala rin aatrasan. Erwin Tulfo. Punto Asintado. Punto Asintado. Here we go! Good morning! Araw po ng Lunes, ika-20 ng Marso 2017. Ito na naman, pinakamainit, pinakamatapang, at pinakamasaya na programa sa balat ng lupa. Si Sta Discover ang radyo at telebisyon. Sabi nga ni engineer yun eh. Anyway, magandang umaga po sa inyong lahat. Sa manda ko kayo naroroon. Saan man at anuman ang inyong ginagawa sa mga oras na ito, stop. Tutok muna. Dahil yung mga bumibiyahe sa mga oras na ito, nako, magandang umaga po. Yung mga sakay ng pribado at pampublikong sasakyan, yung mga naka-Uber, naka-Grab, naka-taxi, bus, jeepney, tricycle, pedicab. Welcome and good morning. Gayon din po sa mga nakasakay sa mga pribadong sasakyan, yung mga carpooling, yung mga magkakaopisina, yung mga mag-asawa sa kotse niyan, good morning. Yung mga VIP, mga executive, nakikinig pala sa atin engineer. Yung mga may mga driver, good morning po mga bossing. At syempre good morning din, at mamaya ay good night na doon sa mga pauwi na galing sa trabaho kagabi. Good morning and good night mamaya sa inyo. And syempre pa, magandang umaga din po sa mga angels at ginang ng tahanan. Let's not forget these heroes. Kung wala itong mga ginang at angels ng tahanan, pag uwi ng mga bata pananghalian, ay walang pagkain. Bakasyon na pala, engineer. Summer na. Marami na mga bata nag-graduation last week. Bakasyon na. Kaya sila mami at mga angels, magiging busy sila sa pagluluto, pagmimerienda, maghahain, at tiyak tataas yung kuryente. Sigurado. Mga bata sabi, Mami aircon, Mami electric fan. Bubuksan pa yung refrigerator para lumamig. Tapos. Anyway, magandang umaga po sa ating lahat. Ako po si Erwin Tulfo. Sasamahan ko kayo sa loob ng 2 oras ng inyong mga biyahe, anuman ang inyong ginagawa. And syempre pa, good morning, good afternoon, good evening doon sa mga kababayan natin sa ibayong dagat na nakatutok po sa atin, and their only means of communication and getting information is through Facebook or through social media. Welcome and good morning mga kapatid. O bueno, nung nakaraang linggo, sunod-sunod po yung talaga namang nakakagigil, nakakabwisit, nakakainis. Ay hindi pa po natatapos dyan mga kapatid. Yes, sabi ko nga, Lunes na Lunes, pero pagpasensyahan nyo na po. Kailangan ho nang malaman nating lahat, at malaman ho ninyo ano ang nangyayari sa ating paligid ngayon, anong nangyayari sa ating bayan ngayon. Kung kayo ay nasa ibayong dagat, ano po? Alright. Si Vice President Leni Robredo ayaw talagang tumigil. Ano po? Hindi ba nagbanta si House Speaker Alvarez na magsasampa ng impeachment laban kay Vice President Robredo? Yehi palakpakan naman ho ang karamihan ng mga supporters ni Manong Digong. Siyempre, yung kanyang mga pinagsasabi sa United Nations puro kasinungalingan naman. Kaya maaari itong matanggal sa pwesto. Pero alam niyo ba, ang sabi ni Lenny,
Ganun ba? Ay hindi ko alam na meron palang nagsasampa ng impeachment laban sa akin. At ito pa, anong tinanong siya nung Biyernes? Ma'am, yung sinabi niyo raw, pawang mga kasinungalingan at saan niyo raw pinagkukuha yung mga palit-ulo. Yung sinasabi ninyong yung mga tao ay umiiyak na at hindi na alam ang gagawin dito sa ginagawa ng gobyerno, kampanya ng gobyerno sa droga. Alam niyo ba ang sagot ng Vice President? Ay, totoo yun. Kasi, hiningan ko ang PNP at DILG ng komento hinggil doon sa mga impormasyon ko, yung mga palit-ulo tungkol sa EJK, ayaw nilang sumagot. So, ang ginawa ko, I thought tama yun. At yun ay natanggap ng aking opisina. Si Vice President naman, parang hindi naman abogado. Yung mga report na natatanggap mo, ma'am, sa iyong tanggapan, ay maaring raw information pa lamang ho yun. So, yung mga natatanggap mo, for your ears only yan. Hanggat hindi kinukumpirma ng ibang ahensya, walang katotohanan yung mga impormasyon na natatanggap mo. Yung sinasabi mong palit-ulo, tinawagan mo ang PNP, hindi ka nasagot. Kaya, diniretso mo na. Kaya sinabi mo na merong palit-ulo sa aming bayan. Yan ang base sa report na natanggap ko. Dahil hindi sumagot sa iyo ang DILG, so ikaw na mismo nag-confirm na merong extrajudicial killing sa ating bayan at hirap na mga kababayan natin. Por Diyos por Santo, Vice President, ang mga impormasyon na tatanggap ng iyong opisina ay hindi pa po yan confirm. Entonces, hindi mo dapat nginangak-ngak yan, nginangaw-ngaw, kinikwento. Yan ay dapat pinag-iisipan muna. Yan ay hindi pala nag-confirm ang PNP kung totoo yung report mo. Hindi pala kinonfirm ng DILG. Bakit mo sinabi sa United Nations? O sige nga, ganun lang ho kasimple yung Vice President. Yung impormasyon na sinasabi mo na ipalit-ulo, na yung tao hirap na sa kampanya laban sa droga, hindi pala ma-confirm, walang mag-confirm sa'yo. Bakit mo sinabi sa United Nations? May problema ka. Ewan ko ma'am, paano ka nakapasa sa law school? Hindi ko rin alam kung paano ka nakapasa nakapasa sa bar exam. Dapat siguro reviewin ng Supreme Court yung iyong examination sa bar or sa board or bar exam. Kung ganun pala ang siste. Wala palang nag-confirm. Bakit mo kinuwento sa buong mundo? Na dito sa amin yung pulis namin may palit-ulo. Na dito sa amin umiiyak na yung mga tao at hirap na sa kampanya ng droga, ayaw na nila. Wala palang nag-confirm. Pagkatapos, sasabihin mo, natanggap na ng opisina mo at pagkatapos, kikwento mo sa buong mundo. Vice President naman. Ano na lang, ma'am, ang mangyayari sa ating bayan kung ikaw na ang Pangulo? Diyos ko po, Lord, habaan niyo pa ang buhay po ng aming Pangulo. Kasi kung, music. Lord, habaan niyo pa po ang buhay ni Manong Digong. Dahil kapag napalitan po ni Leni Robredo, hindi na po namin alam kung saan patutungo ang aming bayan. Baka sa basurahan. Help us. Huwag po kayong pumayag na magkasakit ng Manong Digong at matanggal sa pwesto. At yung pinaplano ng mga demonyo na nasa kabila, huwag niyo pong pahintulutan. Dahil marami pong demonyo ngayon na nakasuot ng dilaw. Binabanatan po ang aming Pangulo. Anyway, Lord, please, hindi pa po handa ang aming bayan at hindi rin po handa ang taong bayan na may mag-iisang Pangulo na galing po sa dilaw. Help us. Ayun na yung panalangin. Back to music. Kasi, Sus Maris, kung ito magiging Pangulo natin, Panginoon ko, ewan ko sana tayo pupulutin, mga kapatid. Anyway, yan po isa sa pag-uusapan ho natin, yung impeachment na yan. Tatawagan po natin si Speaker Alvarez. Ano po? Isa pa hong pag-uusapan natin, mga kapatid, ngayong umaga, ito na ba yung tinatawag na final push o huling hirit ng mga dilawan ng mga kalaban ni Manong Digong?
o ito ay panghimagas pa lamang? Bakit ko ho na sabi yan? Marami ho nagtatanong, ito na ba yung kasagsagan ng Oplan Aus Duterte? Ha? Or Oplan Righteousness? O Oplan Dato Puti? O Oplan Rudy? Marami pong Oplan Ha? Bawat kilos laban kay Manong Digong ay isang Oplan. Hindi ko lang po alam kung saan dyan. Bilangin ho ninyo ha. Kaya ko ho natanong, ito na ba yung tinatawag na final push? Ito na ba yung climax? Ito na ba yung ultimate na galaw ng mga kalaban ni Manong Digong? Mantakin niyo ho, sabay-sabay na Nariyan yung nagsalita itong si Leni Robredo sa United Nations na akala mo itong ating bayan ay parang impyerno. Mantakin mo, saan ka makakita, Vice President, pininturahan mo yung bayan na parang kinento mo na parang impyerno tayo dito. Pangalawa, dinagdagan ng kuhol. Ikaw man, bakit? Congressman Alejano. Anong kuhol? Congressman Alejano nagsampa ng impeachment laban kay Manong Digong. Pangalawa yon. Si Senator Trillanes, merong bibit-bitin na 6 na naman na testigo ngayong linggo. So 3 na yon. Si Gascon ng CHR humihingi ng tulong ng mga ayuda pa sa International Human Rights, Amnesty International, European Union, United States of America. Humihingi ng tulong at sinasabi, tulungan nyo kami. Pinapatay na ang mga Pilipino ng gobyernong Duterte. Pang-4 yan. Pang-5, yung mga media na dilawan. Kilala nyo na kung sino yung dilawan na TV yan, dilawan na dyaryo na yan, dilawan na radyo. Todo ang banat, araw-araw ang banat kay Manong Digong. Pang-6, yung mga foreign media. Sabay-sabay na. Kaya nga, ang tanong ng ilan, ito na ba yung tinatawag na final push? Kung baga sa sa karera ng kabayo, ito na ba yung remate? Kung baga sa basketball, ito na ba yung 3-point shot? Last 2 minutes. Ito na ba? Yung tingin ho ng ilan, ito po ay ito ay umpisa pa lamang. Ayan ho yung mamaya sasagutin natin. Is this the final push on Duterte at Aus Duterte movement? O ito ay umpisa pa lang? Abay, Diyos ko po. Kung umpisa pa lamang ho ito, panghimagas pa lamang, abay dapat ho maghanda ang supporters ni Manong Digong sa mas matindi pang bakbakan at laban. Alam nyo naman ho ang kalaban, napakaraming pera. Hindi na maubos-ubusan. Kaya mga supporter ni Manong Digong, abay kapit. Abay salagin na ang dapat salagin dahil eto na, sinasabi. Eto na. Ito ba yung final push? Yung huling hirit? O ito'y umpisa pa lamang? Sunod-sunod na di ba? Pansinin ho ninyo. Lejano, Trillanes, Robredo, nagsama-sama. Samahan mo pa dyan yung CHR, European Union, America, International Human Rights, Amnesty International. Mga politiko, nagsama-sama. Ito na ba yung last stand? Pagkatapos dito, pag sumablay lahat ito, titigil na ba ito mga demonyo? Ano naman? Alisin mga yung salitang demonyo. Titigil na ba ito mga ito? O ito ay umpisa pa lamang? Kaya ang tanong po natin mga kapatid sa inyo, ngayong araw, ano ang dapat gawin para hindi matanggal si Manong Digong? #SaveTheKing. May mga usapan ho na gano'n ngayon sa mga kalye. Noong Sabado ho, noong Biyernes, nasa Davao ho ako. May mga usap-usapan, may mga bulong-bulungan ho doon. At alam po ng mga tiga Davao na ito nga yung Aus Duterte movement, ito na yung kasagsagan. At meron pang darating. Diyos ko po, kumbaga sa basketball, itambak na. Kumbaga sa boxing, ewan ko. Sus Mario, praise the Lord. Sa sobrang dami kasi ng pera mga kapatid ng mga kalaban ni Manong Digong, sa sobrang dami ng pera. Kaya halos kahit lahat, kahit sino pwedeng bayaran, mga dyaryo, TV, radyo, Diyos ko po. Mga European Union, magpadala ng mga tao doon, magsalita.
Ay, naku, kawawa naman ho itong mga followers ni Manong Digong, mga sumusuporta kay Manong Digong. Tayo. Wala ho tayo mga kwarta eh. Gagawin natin. Kaya kapit na lang ho siguro mga kapatid. Let us join hands together. Let us fight. Ika nga, kapit bisig. Hanggang nandyan po ang supporters ni Manong Digong, I assure you na hindi po matatanggal ang Manong Digong. And let us show to the whole world na suportado ng taong bayan si Duterte. A prime example po dyan, sinasabi ng mga buang, mga human rights. Ay nako, makaliwat kanan ang patayan, ayaw ng mga tao, nakawawa. Hoy, buang kung sino ka nagsasabi na ayaw ng tao. Pansinin mo yung mga survey. Hindi bumababa ang survey ng presidente ng Republika na si Rodrigo Roa Duterte. Yung trust rating niya at saka yung trust rating at performance rating gusto ng taong bayan. Entonces, aprobado sa taong bayan yung ginagawa ng Pangulo. Kung yung may sinasabi kay mga patayan dyan, yung mga tao naka-thumbs up. Disinsana sa mga survey, sasabihin ng mga tao bumabagsak na dapat ang rating ni Manong Digong. Hindi. Entonces, ang ibig sabihin, ang taong bayan ang may gusto. Ang taong bayan ang nagsasabi, ubusin nyo na lahat ng drug lord, ubusin nyo na lahat ng drug addict. Ang taong bayan ang nagsasabi, ang nagdidikta sa Pangulo. Hindi ba sabi ng Pangulo, hindi kagaya ng isang buang na natanggal na, kayo ang boss ko. Ang Manong Digong sinasabi niya, kayo ang nagboto sa akin. Susundin ko ang sabi niyo. Ang sabi ng taong bayan, sige, okay lang. Nasa likod mo kami. Kaliwat kanan na yung patayan, kaliwat kanan ang mga natutumba ng mga drug lord, drug addict. Kinestyon ba ng tao? Bumagsak ba ang rating? Hindi. Nagme-maintain na sa 80, 90, 80, 90 ang rating ng Pangulo. Ibig sabihin, ang taong bayan nagsasabing, go! Go, Manong Digong. Go, Duterte. Anong gagawin ng tao? Alang hindi niya susundin. Yung mga tao na yung bumoto sa kanya. Minsan nga, mag-isip-isip nga ho tayo. Yung mga kontra, wag yung kontra ng kontra lang. Pag-isipan ng ilang minuto. Ito ba, may suporta pa ng Pilipino? Balikan mo yung mga survey. O may mga palabas na naman na survey. Ang tabayanan ninyo. Ang tabayanan ninyo, survey ng SWS. Ang tabayanan ninyo ang survey ng Pulse Asia. Ang tabayanan natin lahat. Tsaka tayo magsalita. Ngayon, pag bumagsak ba yung rating ni Manong Digong, mga 50 na lang, o yan, pwede na magsabi, ayaw na ng taong bayan. Pero pag hindi pa bumababa yan, nasa 80, masking 79 nga ibig sabihin, suportado ng taong bayan. Huwag nyo namang gayahin ito kagaya kay Pinoy noon na ganitong panahon noon, bumagsak na ang rating dahil puro daldal. Tululaway pa. 8:24 ng umaga. Okay. Dito muna tayo sa itanong sa dalubhasa. Ito na ang IMSD. Itanong mo sa mga dalubhas. Parent alert! Parent alert! Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masisirang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Dear Kuya Erwin, ako po ay 36-year-old at isang seaman. Magkakapitan na po ako ng barko ngayong Mayo. Kasalukuyan po kaming naglalayag ngayon sa Atlantic Ocean from Europe going to New York. Halos araw-araw po namin kayong pinapanood at pinakikinggan ng mga kapwa ko Pinoy sa Facebook dahil po sa internet na provided po ng satellite. Very good, very good. Problema ko po, sir, ay ang aking ama at ina at dalawang ate na kontra sa plano kong pakasalan itong girlfriend ko na 26 years old at retired guest relation officer o GRO. Ayun naman pala. Bukod sa kahawig po niya si Marian Rivera, mabait po sila Lane. Above all, napapaligaya niya po ako sa kama, halos umiikot po ang mata ko at lumayas ang aking kaluluwa sa aking katawan.
kapag naglalabing-labing kami. Matindi, engineer, ano? Magtakin mo, umiikot ang mata ni Kapitan at halos lumayas ang kanyang kaluluwa sa katawan. My goodness! Pero yun nga po, kontra ang pamilya ko kay Lalay. Sabay, sabi nila na maghanap ako ng mas higit pa kay Lalay at yung walang bahid ng putik. Oo, inamin po kasi sa akin ni Lalay na nakikipag-sex po siya noon sa mga customer niya. Pero dahil mahal niya po ako, iniwan na niya ang club at ngayon ay nag-aaral ng commerce. Sino po ang papakinggan ko, Boss Erwin? Ang pamilya ko na mahal ako, walang duda? O ang puso ko na laman ay si Lalay? Sir, SOS, Chief Mate Jerry. Alam mo, Jerry, aba, ay maganda yan, mahirap yung, parang engineer. Parang mamili siya, si papa, si mama, si ate, o yung puso niya. Kasi yung mga kamag-anak niya, wag yan. Yan ay natorjak na ng iba. Eh, sinabi, umamin, sabi raw nila Lane, na nakikipagtalik siya sa mga guest niya noon, nung GRO pa siya. Siguro, kunento ni Chief Engineer, yan ang problema ngayon. Pero yung puso niya, mahal sila Lane at gusto niya pakasalan na dahil nag-retire na. Hindi, kasi ganun talagang retirement age pag GRO ka. Pag 24, 25 ka na, wala nang kumukuha sa yung guest, so magre-retire ka na. So ayan, nag-aaral ng commerce. At least the lady is trying. Wala lang mo, engineer, mahirap yung katuyuan mo, sitwasyon. Pero, nasa sayo yan. Nasa hustong gulang ka na. Hindi ka na pwedeng pigilan pa ng mga kaanak mo. 36 ka na. Magkakapitan ka pa ng barko. Abay, swerte ni Lalay. Swerte siya. Mapapangasawa niya isang kapitan ng barko. Pero, swerte ka rin. Mantakin mo. Bakit swerte? Eh, kita mo, umiikot ang kanyang mata. At halos lumayas ang kanyang kaluluwa pag sila ay naglalabing-labing. Ibig sabihin, matindi sila Lane. Ay, nako, 8:28 ng umaga. Pag-uusapan ho natin yan, tutok lamang mga kapatid, ha? Alamin po muna natin ang lagay ng ating mga lansangan mula sa MMDA Metro Base. Nico Velasquez, good morning, sir. Yes po, magandang umaga sa inyo, Sir Erwin, at lalong-lalo na sa ating mga taga-subaybay. Ay, nako, Judith. Melanie Claire. Thanks for joining. Jonalyn de la Cruz. Sigurado. Wag naman, Memo. Sana patawag lang ako. Barbie, Laguna, good morning. Monster, Basikster. Alam na. Kokoro Yoshizumi, good morning. Josephine Falbom, thanks for joining. Almira Mihiano. Julio Bermiser, Barbie Lagunay, Ena Marquez, Julio Bermiser, Razo Babylin, good morning. Thank you. Dalia Manaka, thank you. Aryu Blatra, Rameses Mesa, Isi Rameses, Shirley, good morning. Sir Nefe Uchida, Susan Castro, Jang Mili, good morning. Daisy Sato, Aryu Blatra, Barbie Lagunay, yes, umiikot ang mata ni Kapitan. Dols Doyo, Daisy Sato, hello. Dalia Manaka, good morning. Almira Mejiano, good morning. Judith Restillador, Daisy Sato, din. Sigam Sigak, good morning. Leo, good morning. Bernard Tardesilla. Yung northbound ng C5 natin, Bluebus going to Mackenzie, nagkakaroon na tayo ng Jonalyn de la Cruz, Dalia Manaka. Ewan ko, Dali, kung helicopter yun. Jens, Miorashi, Ena Marquez, Melanie Claire Ong. Ay, nako, doon talaga patutungo, Melanie. Lintik na buwisit yung mga yan.
Wala nang katapusan, puro Duterte na lang. Hindi na gawin ang trabaho nila. Puro na lang Duterte, Duterte. Siguro kahit hanggang sa pagtain nila sa Casillas, puro Duterte iniisip ng mga hayop na yan. Wala na eh. Hindi na nakakagawa ng trabaho. Mga oras na ito, wala pa rin po sa MMJ. Buisit. Ito po si Nico Velasquez, nag-uunan. Ako maraming salamat po, Sir Nico Velasquez. Aaron lang ho, sabi ni Melanie Claire Ong, banata natin si BP. Alam nyo ho, ito ho, tingnan ho ninyo. Yang mga opisyal na yan, nagsayang ho, yung mga sinsweldong, yung mga pasweldo sa kanila. Na yung mga sweldo naman ng mga buang na yan, galing po sa atin. Sa buwis po natin yan, pinagsasama-sama para maging national budget. And yung national budget na yan, kung saang ahensya sila, binibigyan sila ng ilang daang bilyon, kunwari, Office of the Vice President, Senate, Congress. Pero tignan mong ginagawa ng mga OGAG na ito. Trilyanes. Imbis na gumawa ng batas, maghanap ng pangapanukalang batas para sa ikagaganda ng buhay natin, hindi. Ang dinadala sa Senado, mga testigo na puro dispalinghago naman. Lihano, mambabata sa Kongreso ng Magdalo Party List, isa pang buang. Sa halip na mag-isip ng mga panukalang batas na ikagaganda ng mga constituent, anong ginawa? Nag-file ng impeachment. Vice President Leni Robredo, tinaguri ang ina dapat ng ating bayan. Pangalawang haligi ng ating bayan. Anong ginawa? Siniraan ang bayan. Pininturahan, ipinamumukha sa ibang bansa na ang ating bayan parang impyerno. Kita mo naman yan. Saan ka naman makakakita niyan? Vice President mo, di siyempre paniniwalaan ng mga OGAG din na nakikinig sa kanya, natural, maniniwala din. Bakit kamo? Siyempre, yan yung Vice President ang sabi niya doon sa aming bayan, nangangaubos na ang mga tao, pinapatay na. Doon sa aming bayan, yung mga pulis, pag hindi nahuli yung suspect, ang inuhuli yung mga kamag-anak, yung mga tatay, nanay, asawa, ipapaniwalaan nga. Jesus Maria Joseph, yan ang sinasabi ko. Sinasayang itong mga government officials na ito, we are paying for their salaries. Pero hindi naman nila ginagawa ang trabaho nila dahil iba ang inaatupag ng mga Judas, Hestas, Barabas na mga ito. Robredo, Trillanes, at saka Alejano. Ito yung tinatawag na tatlong alas ng liberal. Robredo, Trillanes, at saka Alejano. Ang tatlong alas. Anyway, alamin po muna natin, lagay naman bansa. Meron po tayong yellow warning dito sa Mindanao, Surigao del Sur, Surigao del Norte, Dinagat and Siargao Islands, at dito rin po sa Agusan del Norte. Ibig sabihin po, moderate to heavy na mga pagulan na mararanasan nila simula kaninang alas 7 hanggang mamayang alas 10 ng umaga. Samantala, dito naman po sa... pasensya na, bagsak po yung aming signal. Pero inaayos na. Simula po alas 8 na umaga hanggang alas 11 na umaga. Julio Bermiser, Chupe, hindi Lenny Chupa. Anak ng baka naman. Or pagguho ng tupa. Samantala, light to moderate rains and isolated thunderstorms din ang mararanasan ng ating mga kababayan ngayong araw sa Bicol Region, Central Ay, nako, Visayas, Barbie. and Northern Mindanao. Naha-high blood na ako sa mga gago na ito. Ala, talagang kapal ng mukha Meron lamang mga pulutan Talagang gigil na gigil. Gusto nga maupo sa pwesto. Gagawin na lahat para mag-take over itong liberal na ito. Tama si Kuan talo kasi. Alam niya matatalo siya Kaya kailangan, paspasan na ngayon. The only way, matanggal si Digong para maging pangulo siya. Kasi pag nag-umpisa na yung recount, mukhang talo nga yung gaga Haring araw po ay lulubog 6:07 ng gabi at ang ating Philippine Standard Time ay 8:35 ng umaga. At mula dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa, Benison Estareja nag-uulat. Maraming salamat sa iyo, Benison Estareja. Ako, tama ho kayo. May nagsabi, quadro de Jack daw yan, quadro de alas.
Sabi ko, sino yung isa? Si Leslie De Lima, ayun, nasa kulungan na. So, 3 na lang yan. 3 alas na lang. Dati 4 yan. Yung isa nakakulong na. 4 de alas daw yan. Ay, nako. Ewan ko ba, mga kapatid. Hindi ko alam. Mga buwisit na ito, sa halip na gawin ang trabaho nila at magtrabaho, ay trabaho naman ng dalawa, magpanukala ng batas, di ba? Trillanes, Lejano. Pero anong ginagawa ng dalawang buang? Dalawang ogag. Sa halip na mag-file ng panukalang batas, ang fina-file impeachment. Sa halip na magdala ng mga ideya sa Senado, ang dinadala testigo ng mga sablay. Ang Leni Robredo naman, na walang kaalam-alam ang isa pa ito, ay dapat ito pa ang nagsusulong para sa ikagaganda ng ating bayan at magiging magandang imahe natin sa ibang bansa. Ito pa ang nangunguna. Sa bantakin mo, sabihin mo na, doon sa aming bayan na hirap ng mga tao, wala nang magawa. Kulang na lang sabihin niya, please help us. Kulang na lang eh. Sana sinabi mo na, Madam Leni, sa mga tiga-United Nations, tulungan niyo po kami. Pinapatay na kami lahat doon. Sana sinobra-sobrahan mo na yung kwento. Total, sinobrahan mo na ng konti. Sinabi mo na may palit ulo. Sinabi mo na hirap ng mga Pilipino. Dinagdagan mo na sana. Sana, sinabi mo na rin, please help us. Please help us tanggalin si Manong Digong. Sana ginanon mo na. Total, doon naman tayo patutungo. Magtapatan na tayo, diretsahan na tayo, di ho ba? Yun naman talaga ang plano ho ninyo, di ba? Ano ang plano? Kung sabihin nyo, we don't have plans like that. We're not doing that. Anong we're not doing that? Saan patutungo ito? Yung impeachment, ano yan? Hindi ba plano yan? Yung ginagawa ni Trillanes, yung linggo-linggo may testigo. What do you call that? Anong purpose doon? Hindi yun in aid of legislation. Yung mga banat nila Gascon ng CHR, yung mga manghihimasok ang US, European Union, United Nations, anong tawag doon? Alam ba naman in aid of legislation yun? Mantakin mo ang kapal ng mukha nito mga mambabatas ng European Union. Didiktahan pa tayo, sabihin, pakawalan nyo si Leni Robredo, pakawalan nyo si Laila de Lima. Sino ba kayo mga ogag kayo? Mantakin mo, didiktahan tayo, napakawalan daw ni Manong Digong si Laila de Lima. Sino ba kayo mga ogag kayo? At papakawalan ng gobyerno si Laila de Lima. Kita mo lang, ganun po kabastos, ganun kahayop, ganun kababa ang tingin ng mga buang na ito sa atin. Dahil nga sa mga buang-buang at kulang-kulang ng mga opisyal natin, they're the ones painting a very bad picture or image of our country and our government. Sila po yun. Trillanes, Robredo, Alejano, Gascon, sila. Kaya ganun ang tingin, ganun na lang kababa ang tingin ng mga buang ng mga ibang bansa ng United Nations, ng US, European Union, International Human Rights, Amnesty International. Ganun kababa ang tingin kay Manong Digong. Anak kayo ng baka. Hindi ka ba iinit ang ulo mo dyan? Sus Mariosep. Tapos sasabihin nyo, wala kami. No, we don't have plans. No, we're not trying to destabilize. Anong tawag nyo dyan? If you're not trying to destabilize, yung ginagawa mo, Trillanes, hindi destabilization, para saan yun? Kung gusto mong kasuhan si Duterte sa korte, punta ka ng DOJ, punta ka ng ombudsman. Hindi yung puro kadaldal dyan sa Senado. Ikaw naman, Alejano, alam mo namang hindi uusad yung impeachment mo dyan dahil hindi susuportahan yan. Pero para makita ng buong mundo, may foreign media. Yan lang naman ang habol ninyo Para dumating ang foreign media, i-cover tayo. Diba? Para malaman na yung aming Pangulo dito, ang Rodrigo Roa Duterte, ini-impeach ngayon sa Pilipinas. Siyempre, babalita sa ibang bansa yan. Ng mga CNN, ng mga Fox, ng mga BBC, ng mga Al Jazeera. Diyos ko po naman, tigilan nyo na nga, sabihin nyo, wala kayong plano mag-destabilize. Ikaw, Leni Robredo, Vice President, plano ka na. May plano ka talagang mag-take over bilang Pangulo. Dahil alam mo, pag nagka-recount, baka hindi ka talaga mananalo. Baka si Bongbong talaga ang mananalo. Kaya ginagawa mo na lahat
upak ka na ng upak ngayon. Tingnan mo. Kung kumpiyansa ka mananalo sa recount, bakit pinapatagal-tagal mo? Bakit hinaharang mo yung recount? O kung talagang ikaw nanalo, tapatan na tayo rito. Robredo, Alejano, Trillanes, magtapatan na tayo dito. Bukas naman yung aming linya ng telepono nyo, tawag kayo. O, magdiskusyon tayo hanggang bukas na madaling araw. Yun lang naman eh. Sabihin ninyo, may plano kayo i-destabilize ang gobyerno para kayo ang pumalit. Pero sabi ng taong bayan, no. Dahil yung huling dilaw na inupo natin dyan, yung inupo ninyo, si Noynoy, walang nangyari. Oh, nalinlang ang Pilipino. Ngayon, naglagay ang Pilipino, tapat sa kanyang mga pangako, dadanak ang dugo, ay dumanak na nga. Sisigbakin ko yung mga kurap, yung mga bata niya, sinagsisibak niya. Oh, natutuwa ang tao. Tigilan nyo na ako na, hindi, we're not trying to destabilize. Utot yung blue. Halatang halata, malinaw pa sa sikat ng araw, destabilization yung ginagawa ninyo. Dapat lahat kayo, sabay-sabay kayong makulong. Magkakatabi kayo nila dilima doon sa custodial center sana. 8:42 ng umaga, wag po kayong bibitiw. Ang bibitiw, kasama po yung bibitiw. Yun ang Cuadro de Alas. Yung bibitiw, supporters din na, alam nyo na, ni Robredo, ni Trillanes at saka Alejano, yung bibitiw. Oras ba natin 8:42 ng umaga, 75 kilos free baggage allowance sa lahat ng To Go Travel. Tama! 75 kilos ang libre, kaya sakay na po sa To Go Travel. Tumawag lamang po sa 5287,000 o mag-book sa www.togo.com.ph. Pagod na naman sa trabaho, mag-Dr. Pampasma na. Kung ikay palaging pagod sa trabaho at nais maligo, ngunit takot mapasma, narito na ang sagot sa iyong problema, Dr. Pampasma. Ang proteksyon mo laban sa pasma, sa maghapong pagtayo, paglalakad at pagod, takot sa pasma, maaari nang maiwasan. Dr. Pampasma ang sagot dyan. Proteksyon sa pasma, mag-Dr. Pampasma. Diyan lamang ho kayo mga kapatid. Yung bibitiw, alam nyo na, ay nagsusumbong na. Alam na this. Tinitext na si Robredo at Trillanes. Gumagawa na ng report para kay Alejano. Ang bibitiw. Diyan lamang ko kayo mga kapatid. 8:43 in the morning. Magbabalik po ang Punto Asintado. Promise. Magbabalik ang paborito mong programa pagkatapos ng paalala dito sa Radyo 5 92.3 News. Ayun na nga yun, Anthony. Panatilihing masaya ang paglilibang. Ang paglalaro sa kasino ay para sa may edad 21 pataas lamang. Magtakda ng oras at limitahan ang gasto sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya para sa impormasyon. Ling. Ukol sa Thank you, Ling. Flo, Jelly, good morning. Christian Mirabeles, good morning. Daisy. www.agcor.ph. Ay, nako, sinabi mo pa. Angel Leia. Ning Majime. Game responsibly. Alright, thank you, Larry Soliva. Leo. Ay, paano hindi tayo ma-high blood? Wala nang ginawa itong mga putragis. Easy, Ericso, easy. Easy lang. Raquel Francisco, Patrick De Carpio. Balitang hatid ng Radyo 5. Karavan ng Kongreso sa buong bansa, umarangkada na, umaaksyon si Jenny Dongon. Pakinggan natin to, pakinggan natin. Tuloy pa rin sa trabaho ang mga miyembro ng Komisyon sa Protection kahit pa naka-recess ang Kongreso. Pinangunahan ni House Speaker Pantaleon Alvarez ang 11 araw. Thank you, Sir Ericso. Daisy Sato, good morning. Thank you, Barbie Lagunay. Patungo sa Batangas. Cheryl Dacunto. Sana nga. Lilibet Renon, morning. Job Paular, thank you. Rosalia Barcolta. John Mark Ancheta. Emmy Velosilio. Rol Navarro. Ay, nako, sinabi pa Rol. Barbie Lagunay. Jens Morashe. Hernandez Joey. Kokoro Yoshi. Zumi. Dols Doyo. Thanks for sharing this video. Betchay Sarapanan. Alright. Rosa Turno. Okay. Tina Tabilon. Yes, sir. Thank you, Tina. Angel Leia. Jonalyn de la Cruz. Thank you.
Umalis Patrick ang De Pangulo Carpio, kahapon at babalik sa bansa sa Huwebes. Betchay, Kasama ng Pangulo Ariubla, at ang ilang miyembro ng Mark Kabinete. Perez, Nakatakdang makipag-usap ang Pangulo kay Myanmar Kai President Abanes, Siao upang pag-usapan ang Ja Marcolino. pagpapalakas Huh? ng bilateral relations ng Pilipinas Na naman? at Myanmar. Ang pagbisita ng Pangulo sa Myanmar at Thailand ay bahagi ng final leg ng kanyang introductory trips sa mga bansang miyembro ng Association of Southeast Asian Nations. Ang Pilipinas ang magiging host ng 30th ASEAN Summit sa susunod na buwan. Philippine Standard Time, 8:45 ng umaga. At yan ang balita mula sa pinakamaksyong newsroom sa buong bansa. Julio, Ito ang Radyo 5, Margie Jenny Pedro, Merlan, San thanks Miguel for Amman, sharing this video. Almira, News Update. Jiangmi, Jiangmi Lee, Ning Majime, good morning. Days Gucci Goles, Unified UPS Sobiano, Aileen Galia Ramos, Mark Daniel Pascua, Julio Permiser. Ito na, dala ni Amang. Nang sinalanta kami ng bagyo, laking tulong Omar ng Garcia. na nakuha ko. Dahil sa bagyo, hindi naging madali ang hanap buhay. Kaya ako Calci Black. Easy! Bakit na naman Calci Black? Sa dinami-daming pwedeng i-model, Calci Black. Pagkutan ko'y bayad, pribileyo. Ay muli. Jerry Valdez, Mag-SSS loan Genevieve Bolo, ito ay hanggang April 27, 2017. Ning Majime, Pagpapatunayan sa mga SSS Mark classes or Ladroma, www.sss.gov.ph. Chihubak, Ed Domingo Fajardo, thanks for sharing this video, sir. Eleanor Viado, Valentino Poncia, Kai Abanes, Ariubla Tra, World Manila's Super Price Ana Marie Fest. Canaman, Over 20 million pesos in rewards and cruise packages. Tina, like Super Price Fest runs from March 1 to Barbie. April 1, 2017. Earn 30 points to join. Visit rwmanila.com for details. Keep it fun. Dalia Manaka from Japan, Ohio, gozaimasu. Ayan ha. Ayen, Camille. Yes, mamaya, oy. Erwin Tulfo po sa YouTube. Follow nyo po sa YouTube. Erwin Tulfo po. Meron ho, yung replay ho nito sa YouTube mamaya. At meron din po sa Erwin Tulfo Facebook page. Thanks po, thanks. Subscribe na po kayo sa YouTube, Erwin Tulfo po. Pasensya na, Ronaldin Gilyado, wala Mercury Drug celebrates its 72nd Asinedjo Ragat, Florimay Suyaw, 1,000 stores nationwide for Elizabeth easy and Noguchi, convenient access to medicines and other healthcare needs. Grace 24/7 Arguelles, service in over Betzel 100 Duhay Lungsod from Siquijor. Hi, Jennifer Lopez, thanks for joining ha. Guaranteed freshness. Almira Mihiano. Sold in our stores, whether branded or generic. Mercury Drug. Barbie Laguna from Hong Kong, hello. Ingat. Larry Sulaiba. Edna Marquez. Rosalia Barcolta. Chinese character Rebecca Labendia. Thank you. Dels Cabardo. Thank you, Dels. Griselda Mansalud. Barbie Laguna, thank you. 909-383-8555. Ulitin ko, 09 Mamaya pa kami sa Channel 41, 9 o'clock. 555. O tawag sa landline Okay. 808-1144. Mabibili ang Fiber Health sa Mercury Drug Stores, Watson, South Star, Rose Pharmacy at 360 Pharmacy. Mahalagang paalala, ang Fiber Health ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Our fourth-digit winning combination for tonight is 1-8. Ang naitong first prize Maya Payabak, Trixie Nix. sa mahigit 2.4 million pesos. Betzel Duhay Lungsod. Anim na numero from 0 to 9. Tatapatan ng PCSO ng cash prizes sa halagang 10 piso. Exciting talaga maglaro dahil exciting ang papremyo sa mga digit games ng PCSO. Nang sinalanta kami ng bagyo, laking tulong ng SSS
loans na nakuha ko. Dahil sa bagyo, hindi naging madali ang hanap buhay. Nahirapan ako makapagbayad. Buti na lang, nag-SSS Loan Restructuring Program ako. Thank you, Kayang-kaya ko Jen. na magbayad. Pag utang ko'y bayad, Madeline. ay muli kong maaasahan. Wala pa, alamin natin mamaya. Dahlia Manaka, Matchang Paz, Ena. Thanks, Ena. Jan Mark Ancheta. Mercury Drug celebrates its Matchang 72nd Paz. anniversary on March 1, 2017. There are more than 1,000 stores nationwide for easy and convenient access to medicines and other healthcare needs. 24/7 service in over 100 strategic All right. locations to serve the needs of everyone, anytime, day and night. Guaranteed freshness and high-quality medicines sold in our stores, whether branded or generic. Mercury Drug, keeping the nation healthy. New Sagmig Barako 3-in-1 Coffee. Barakong umaga sa mga nagmamaneho dyan. Taximan, truckman, busman. Umaga na. Easy, Rameses. Ano na naman, Jack Cole na yan? Patay tayo dyan, uy. Barako 3-in-1 Coffee. Kape, Sasabit tayo. alam nyo, ang Loko malakas magpagising bukod sa... New Sagmig Barako 3-in-1 Coffee. Hello, Mark Anthony Sabi Bailon. muna tayo. Ponce Clenny. Okay na? Barak yung Eggs, music. Brelarda. Steps to the right. Charity To the left. Sato. Kung kaya mag-split, di lang kayo ang... Hello, from Japan. Eman, Dasigan. Wow! Nagising ako. Thank you, Helen Coronado. Nagising sa tagagising ng Robert bayan. Castro Jr. Samig Barako. Larry Menyo. Ako, si Dahlia Robin Manaka. Padilla. Thank you. Barak umaga. Nagsasabing Ning Majime. gising tayo. Sorry, Ning. Mahina ang signal namin. 3-in-1 Coffee. Nagbabalik ang paborito mong programa dito sa Radyo 5. Sige, pasalamatan ko muna ito. Tulfo. Punto Asintado. Oras pa natin 8:53 ng umaga. Oy, from the bottom of my heart, maraming salamat po. Doon po sa mga tumututok po sa atin sa Facebook, ha? Abay, umabot po sa 177,376 nang tumutok po sa Facebook natin noong Friday. Doon po sa programa natin noong Biyernes. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Mabuhay po kayo. And still counting po, tumataas po yung bilang niyan. And of course, 38,979 loyal likers and viewers ng Erwin Tulfo fan page. Thank you po. At naku mga kapatid, please like and share po our verified Facebook accounts, Erwin Tulfo po, and my personal account, Tulfo Real. And please subscribe also po sa Erwin Tulfo in YouTube. Huwag po ninyong kopyahin at i-repost yung video sa YouTube account po. But anyway, maraming salamat po sa inyo. Without you guys, ay wala ho. Kung wala hong nakikinig dito sa Tulfo Real or Erwin Tulfo fan page, wala ho ito, di ho ba? But anyway, maraming salamat. Anyway, mga kapatid, dire-diretso na po tayo. 8:54 in the morning, we are talking about, dito po sa sinasabing impeachment complaint. Kung yung mga dilawan, meron pong impeachment complaint sa pamamagitan ni Congressman Alejano ng Magdalo Party List, meron din at nag-iisip-isip at pinag-iisipan po ni House Speaker Pantaleon Alvarez kung sasampahan ng impeachment complaint din si Leni Robredo, si Vice President Robredo, dahil po sa kanyang pinagagawa, dahil po sa kanyang video na ipinadala sa UN na, Diyos ko po, parang pinapalabas yung ating bansa ay isang impyerno at tayo rito ay nasa isang impyerno na malayo naman ho sa katotohanan. Kaya ito po ay pinag-aaralan ni Speaker Alvarez at syempre ng ilan pa pong mga abogado ng House Speaker. Dahil mukhang mali po yung sinabi ni Leni Robredo. Pero alam niyo ba, noong Biyernes, sabi ni Leni, iyan daw ay base sa mga natanggap niyang report, pero hindi pa po verified. O kita mo yan, inamin niya na hindi verified dahil bini-verify niya raw sa PNP, hindi sumagot ang PNP. Bini-verify niya sa DILG, hindi sumagot ang DILG. Entonces, Vice President,
Hoy, makinig ka, babae ka, ha? Eh kung hindi pala binerify sa'yo ng PNP and DILG, entonces, hindi legit yung report mo. Walang mag-confirm. Bakit mo idinaldal sa ibang bansa? Ewan ko ba? Hindi ko malaman man kung mahina ang ulo mo o nagpapahina-hinaan ka lang ng ulo. Nagpapatanga-tangahan ka. Anyway, nasa linya po ng aming telepono si House Speaker Pantaleon Alvarez. Maayong buntag, Mr. House Speaker, sir. Erwin, maayong buntag. Sir, sinabi po ninyo Friday you're contemplating on filing impeachment complaint laban kay Vice President Robredo na Vice President Robredo ipinagkibit balikat lang at sinabi, go ahead, parang baliwala lang, Mr. Speaker, sir. So, are we really going to file an impeachment complaint? Marami po nagyehi na palakpakan na mga supporters po ni Manong Digong sa social media and they're really pushing for that and waiting for that. Meron na nga pong hashtag impeach Lenny, sir. Sa kasalukuyan ay pinag-aaralan pa rin yan ng ating mga abogado. Dahil ayaw ko nang magbutang gago doon sa impeachment trial. Hindi lang po numero ang pinag-uusapan natin dito. Tayo ay mag-file ng impeachment complaint. Kinakailangan siyakin natin na merong substance. Kaya natin patunayan yan and we can convict the impeached official in the impeachment court. Kasi po, kapag hindi, sinasayang po natin ang pera at panahon ng gobyerno. Kaya po, kailangan maingat tayo dito. Paano naman po, kasi po sila nakakabuisit at nabubuisit po ito mga supporters sa Manong Digong, bakit yung kay Congressman Alejano na nag-filing impeachment laban kay Manong Digong kung ano-ano pa mga sinasabi ni Alejano, sir? Di ba masasayang din ang oras ng Kongreso dyan dahil sa halip na pag-uusapan niyo dyan mga panukalang batas, ito na naman ang pag-uusapan mga impeachment ni Manong Digong, sir? Tama po yun. Kaya nga po, sinabi ko na we are all entitled to our own stupidity. Kaya ako ayoko maging stupid, no? Na file lang ako ng file ng complaint, impeachment complaint, kahit naman hindi ko kayang patunayan ito at panindigan doon sa impeachment court. Kanya po, kailangan talaga mag-iingat tayo dito. Sir, matanong kita, maiba tayo. Ito po bang nangyayari kasi I was in Davao over the weekend, last Friday, and I was able to talk to some Davaoeños there. Nagdidiskusyon kami. Is this the final push to oust Duterte? Kasi pansinin po niyo, napansin lang po kasi nila yung impeachment ni Alejano. Si Trillanes, may 6 pa raw nabibit-bitin na naman na testigo sa Senado this week. Si Lenny Robredo nagsalita doon sa UN. Of course, nariyan pa yung mga yellow media na bayaran ng Dilawan, TV, Diario, alam niyo na kung sino yan. Araw-araw walang pukmak ang banat kay Duterte. Okay? Nariyan din yung international human rights, Amnesty International na nangingialam, US, UN, dangan nangingialam. So, they're really ganging up on the president. Is this the final push? What do you think? Or ito ay appetizer pa lamang towards ousting Duterte, President Duterte? Ito ay appetizer pa lang. Makikita naman natin dito yung grand design to remove the president. Kasing liwanag po yan sa bigat ng araw. Makikita mong concerted effort, no? Merong nag-iingay dito, tapos may itong isang official ng gobyerno, itong si Lenny Robredo, na hindi ko matawag na vice presidential kasi hindi ako sigurado na yan ay talagang nanalo nung nakaraang halalan. Bakit yun naman nasabi muna, Mr. Speaker? Hindi kayo sigurado. Ito, Erwin, nagpapanik ito. Pati yung mga supporters niya. Na, halimbawa, kasi baka payagan ng Supreme Court na bilangin yung resulta ng nakaraang halalan. At
alam nila deep in their heart na may problema yun. Dako. Kaya nga, nagmamadali ito para matanggal yung ating Pangulo at maupo sila na presidente para hindi na mabilang yung resulta ng nakalangin-halalan. Nako. Yun po yun. Klarong-klaro po yan. Walang ibang motibo yan. Tapos, siyempre, yung mga ibang bansa naman, sinakyan ito dahil nga nakikita nila na this is an opportune time dahil nga itong ating Pangulo ngayon ay hindi nila mahawakan sa liig. Correct. Kaya maghahanap sila ng tao na parang susunod-sunuran sa mga gusto. Nako. So, anong advice ho ninyo, sir? Marami ho nakikinig na mga supporters ni Manong Digong. What is your advice? Kasi nga, yung tanong ka nga namin na Mr. Speaker, sir, ngayong umaga sa aming Facebook, ganito. Ano ang dapat gawin? Hello? Hello. Ang tanong po namin sa aming pong Facebook, ano ang dapat gawin para hindi matanggal si Manong Digong Duterte sa pwesto? #Save the King. Ganito po yan, Erwin. Tulog yata yung mga tao natin, ano? Magkakita tayo. Hindi ko ano yung Facebook question, di ko alam. Noisy minority. Isipin natin na itong mga ito ay binigyan na ng pagkakataon na mamuno sa ating bansa. Ngunit ano ang nangyari? Laganap ang korupsyon, laganap ang illegal na droga, laganap ang criminality. Laganap din ang poverty. Walang nangyari. Ngayon, gusto na naman nilang pumasok. Kagaya, makikita mo yung pattern kung paano nila pinaalis yung dating Pangulong era. Ganun pa rin yung pattern. Ganun pa rin yung mga players. Andyan yung simbahan Katoliko, andyan yung mga dilawan, andyan pa rin, same character. Kaya kinakailangan talaga tayo. We have to stay solid. Alright. So, hanggang nandyan po yung suporta kay Manong Digong, hindi man matatanggal niya ang President Duterte. Opo, dahil pupunti lang naman dito eh. Alright. Dito lang yan sa Metro Manila, nag-iingay. Alam mo, kagaya ngayon, nandito ako sa Bacolod, kasi meron kaming road trip. Opo. Sa kauna-unahang pagkakataon, nagkaroon kami ng road trip, itong Kongreso, para alamin talaga yung kondisyon ng biyahe dito kami sa Western Seaboard ngayon, going to Mindanao. Sa mga probinsya, wala yung ganun. Talagang suportado ang ating Pangulo. Ayun. Mukha nga, House Speaker, mukha dito sa Metro Manila lang talaga maingay na, napakaingay Kasi is it because dahil dito yung mga oligarchs? Is it because nandito yung headquarters ng liberal? Could it be? Sama-sama yan lahat, Erwin. But we have to remind them that Metro Manila is not the Philippines. Correct. Ayun. Anyway, House Speaker Pantaleon Alvarez, sir, daghang salamat in taon, maayong buntag. Ingat po kayo, Mr. Speaker. Daghang salamat, Erwin. Alam nyo na, ha? Ang sinasabi po ni House Speaker, tama nga naman. Mahirap po yung sampa ng impeachment, kung wala naman patutunguhan. Kailangan completos recados. Yung impeachment ni Congressman Alejano, malabnaw ho Mukhang merong form siguro. Meron siyang lahat naman may dahilan. Sinasabi niya. Pero tatayo kaya. Yung sinasabing substance, may laman kaya. Ang dahilan niya, extrajudicial killing. Ang dahilan niya, may pera sa bangko. O sige, pwede. Pero may laman. Ika nga, meron bang ebidensya? Doon sa ebidensya, mababasura itong impeachment ni Congressman Alejano. Yan lang ho yan. Pero may problema pa mga kapatid. Ngayong linggo, mauubos na naman ang oras sa Senado. Dahil 6 pa na testigo na naman ang hiharap daw ni Trillanes. Diyos ko po talaga. Walang kasawa-sawa ito. Narinig ko nung Biyernes, naroon ako sa Davao, mga kasamahan daw ito ni Las Cañas. Diyos ko po.
mga kasamahan ni Las Cañas na ganoon din ang hingi ng mga trabaho ng pera kay Manong Digong, hindi na naman napagbigyan at nagwawardi para mga batang spoiled brat. Hindi na bili, hindi na ibigay yung gusto, nagwawala ngayon, naghihiga-higa sa kalsada, paiyak-iyak ngayon yung mga buang. May nabalitaan din ho ako. Ito pa lang si Las Cañas, may sakit pala ito. Meron palang stage 4 na... Oo, may stage 4 na yung... anong tawag dyan? Cancer. Yung sa lalaki, yung... ano matawag ito? Prostate. Stage 4. At wala na rin yung pamilya niya dyan sa Davao. Inalis na. At saka sinaped na sa abroad. At saka... ayun, inoperan daw yan. 150. Ayun ang kwento-kwento sa Davao ng Biyernes ng gabi. Ano 150,000? Million? 150 million. My goodness. Inoper. Hindi naman ako nagtaka dahil napakadaming pera ng mga dilawan. Ikaw naman. May mga Jesus, Diyos ko po. Alam nyo, kapag pinagsama-sama ang pera ng mga dilawan at supporters nila, mas marami pa yan kaysa sa Central Bank. Sa ilang taon ng pagnanakaw ng mga hinayupak na yan. Diyos ko po, mas marami pa silang pera kaysa sa Central Bank. Anyway, mga kapatid, yan po ay wag ho kayong bibitiyo dahil hindi pong hihimayin itong, ito na mga plano, itong sinasabi nga ngayon ni House Speaker, na agree si House Speaker, pero kay House Speaker, hindi pa ito ang final push, hindi pa ito ang huling hirit. Ito raw nangyayari ngayon na nababasa natin, napapakinggan natin, nararamdaman natin laban kay Manong Digong, ito ay appetizer palaang. Patikim pa lamang daw ito ni Trillanes, ni Leni Robredo at ni Congressman Alejano ng CHR, ng civic rights, ng human rights, ng kung ano pa man rights yan. Patikim pa lamang ito. Kaya ang payo po ni House Speaker sa mga sumusuporta kay Manong Digong, magbantay, mapagmatsyag, maging paladuda at kumapit. Kasi kung hindi, baka malusutan daw tayong lahat. Baka pag mukat-mukat natin bukas umaga, iba na Pangulo. Baka si Leni Robredo na. Patay tayo dyan. Baka bukas umaga, ay mababasa natin sa dyaryo sa Philippine Daily Inquirer, BP Leni is now President Leni. Baka marinig natin sa ABS, Leni Robredo is now President. Ganun nga kayo naman. Huwag na kayo magtaka. Iyan ang gusto ng mga yan. Inag-aantay lang. Baka pag mukat-mukat na kaya dapat bantayan, sabi nga ni House Speaker, tutukan, huwag hayaan. Kasi pag hindi tayo makikialam at hindi natin babantayan, mga kapatid, malulusutan. Kaya nga ako naniniwala, legit siguro yung reklamo ng mga supporters ni Bongbong Marcos. Natulog lang sila, kinabukasan, nanalo na si Leni Robredo. Yun ang masakit. Walang biro. Labang pa si Bongbong nung gabi. Pagising sa umaga, Jesus Maria Josep, Leni Robredo na ang nanalo by 200,000. Ang tingin ng ilan, baka nagkapalitan daw ng card, SD card. Ano pa ba? Paano nangyari yun doon sa SD card yun? Anyway, mga kapatid, huwag po kayong bibitiw. Ay nako, sigaw-sigak, agree ako sa iyo. I agree. Pero sinasabi ko nga, pag hindi natin binantayan, baka malusutan. Baka bukas, pag mukat-mukat natin, yung Leni Robredo na yan, yan ang Pangulo ng Republika. Kaya nga, huwag payagan. Kaya nga, ngayon pa lang, bantayan. Walang iniwan niya sa mga magnanakaw. Pag iniwan mo ang bahay mo na bukas, papasukin ng mga akyat bahay. Papasukin ng mga kawatan. Kaya dapat magbantay, maging magmatsyag. At dapat kung meron kang gulok sa tabi mo, pag pumasok, tagain mo agad. self-defense yun. Makakapatay ka pero self-defense yun. Pinasok ka sa bahay mo .
Or may dala kang baril, baril-barilin mo agad pag pumasok sa bahay mo. So, yeah, exactly, Mary Joy, magmasid. Kasi pag hindi, pag nakita nila tutulog-tulog tayo, malulusutan tayo. Sa dami ba naman ng salapi ng mga yan? Sa dami ng kwarta? Kayang-kaya niyang bilihin kahit ano. Korte, lahat kayang bilihin sa dami ng kwarta. Ay, nako. Kayang-kaya rin nila magsagawa kunwari ng people power sa dami ng pera. Tama si House Speaker. Gagawin nila kay Manong Digong, pinipilit nilang gawin kay Manong Digong yung ginawa nila kay ERAP. Nagkunwari people power sila. Puro mga mayayaman naman at elitista yung naka-people power. Pagkatapos, after few days, naghakot na mga tao. Nagbayad ng tig 150 pesos may kasamang pack lunch. O di after few days, tanggal si Pangulong ERAP. Ganon ang gusto ng mga kumag na ito. Tinestingan nila ng People Power Anniversary. Walang dumating. So atras sila. Plan B sila. Plan A nila yun o Plan B. Marami yung silang plan. May Plan C, Plan D, Plan E. Pag sumablay. Nasa Plan B na ngayon. Pero sabi nga ng Speaker Alvarez, ito ay appetizer palaang. So, kapit. 9:12 in the morning, wag po kayong bibitaw. Marami ho tayong pag-uusapan pa. Enjoy a winter summer experience at Hidden Sanctuary Hotel and Resort in Marilao, Bulacan. Magandang balita po mula sa Powerfill Gas Station. Pwede ka na maging franchise co-owner ng bagong branch ng Powerfill. Tumawag lamang po sa 655-4374. May latest model na po ang TCL P2 Ultra HD TV, ang popular series na mabibili sa mga sumusunod na screen sizes. 43-inch, 49, 55 at 65. Ang P2 UHD TV ng TCL ay may HDR technology para sa enhanced viewing experience. Gamit ang Linux operating system para sa high-class entertainment na abot kaya. Ang P2 UHD TV ng TCL ay mabibili sa mga leading appliance centers sa Pilipinas. Bisitahin lamang po ang kanilang website sa www.tclphilippines.com. TCL Philippines, one of the leading and trusted TV brand. TCL, the creative life. Good morning muna kina Eric, Jenny, Joey, Arvin, ang News 5 team na kasama sa House of Representatives sa Eastern and Western Nautical Highway Expedition. Alam mo, kalahin mo yan. Nakikinig raw sila ngayon. Oy! Ingat kayo. Good morning. 9:13 ng umaga. Huwag ho kayong bibito. Ayan ang sinasabi ko. 1.3 kanina, 1.2 na lang ngayon. Nagkaletse-letse na siguro. Nagsusumbong na kayo. Nandun na siguro ito. Nagte-text yung 100 na yun. Kina Lenny Robredo, Trillanes at Alejano. Sigurado. Diyan lamang ho kayo mga kapatid. Magbabalik ho tayo. Promise, kaagad. Yan na yung sinasabi ko. Yan na. Pagkatapos ng ilang yan na. Dito sa Radyo 5, 92.3 News FM. Exactly. Kaya dapat maging matsyag ho tayo. Kung hindi, malulusutan ho tayo. Kaya dapat bantayan. Ganun ho nangyari kay ERAP Yung kay ERAP, masyadong naging kampante yung mga supporters ni ERAP. Ade, wala yan. Ang hindi nila, na-underestimate nila, may pera ang kalaban. So nakapaghakot. Oh. Kaya dapat huwag maging magpagkampante. Tapos itong mga buang naman na AFP, nakita nila, uy, ang dami ng tao sa EDSA. Suportahan na natin. Ay, yung pala, hindi lang alam, bayaran pala yung mga buisit na yun. Ang oras 9:14 ng umaga, narito ang mga balitang hatid ng Radyo 5. Sumakabilang buhay na sa edad na 87 si dating Senador Leticia Ramos Shahani. Pumanaw ang kapatid ng dating Pangulong Fidel Ramos kanina ang alas 2:40 ng madaling araw. Si Ramos Shahani ay naging senador noong 19 Committee on Foreign Affairs, Education, Culture, and Arts at Agriculture. Naging miyembro rin siya ng makapangyarihang Commission on Appointments. Naging ambassador din si Ramos Shahani sa Australia noong 1981 hanggang 1986. Naging Secretary General ng World Conference on the United Nations Decade of Women sa Nairobi, Kenya noong 1985. Itinalaga rin siya ng Pangulong Rodrigo Duterte noong Agosto bilang miyembro ng Board of Directors
ng Manila Thanks, Economic and Original Cultural Office Margarito, sa Taiwan. for joining. Ilang buwan din na nakipaglaban sa colon cancer ang yumaong Dels Cabardo, senador. Fermin Sa Tigas, iba pang balita, niyanig ng magnitude 6 Ning na Majime. lindol ang Solomon Islands kaninang alas 2:43 Thank ng you, umaga. yes. Jane Ayon PM. sa USGS, ang lindol ay may H. lalim na 4 na kilometro Cabarles at Velarde, naitala 170 Christian Mirabiles, kilometro Trixenix, hilagang silangan ng Hunyala. Ann Harry Kaheta, thanks for sharing this video. Joey Buenaobra, Kokchin, good morning, Ariubla. Magnitude 8 na lindol ang Solomon Islands na nagresulta sa pagkamatay ng 50 Tinawala, tinutorjak nila. Easy! Bahay at Prince, open arms, hello. Eugene Galario, Mark Anthony Bailon, Ariubla, Tra, Marco Margarito. Margie Bentulan, San Man. Ay, naku, sinabi mo pa Marco Margarito. Sigurado, balik tayo kay Pinoy. Flog Yelling. Siyempre, walang kaalam-alam yan. Medyo mahina ito. Di natural, magpapatakbo ng Pilipinas, yung mga liberal, yung mga senador. Sila Drilon, sila Pangilinan, sila Risa Ontiveros, sila magpapatakbo dahil mahina si Robredo Kulang nito Pag si Robredo na nakaupo, ang magpapatakbo nito sigurado. Sila Marrojas, sila Pinoy. Alam niyo bang maaring malaso ng ating katawan dahil sa irregular bowel movement? Kaya mahalaga ang paglilinis ng colon o bituka. Thanks, Prince Open Arms. Ang Fiber Health ay natural food supplement. Exactly, Jorge Bermiser. Ka-69 ni Juan Nieva. Joey Coxin. O Coxin, good morning. At parasite na nagiging dahilan upang malaso ng ating katawan. Para sa katanungan, Nalin, tawag na Prince Open Arms, Ena Marquez, 383-8555, Christian Mirabiles, Miraballes, Nenet, Nakanishi, Rare, Toricha, mabibili ang Fiber Health Melanie sa Claire Metro Ong, Stores, Watson, South Star, Ariubla Brooks Tra, Pharmacy at 360 Pharmacy. Zarf Mahalagang Navarrete. paalala, ang Fiber Health ay hindi gamot. Exactly. At hindi dapat Ena gamitin Marquez. pang gamot sa anumang uri ng sakit. Joey Benaobra Cockjin. Exactly. Lenny Ramos Boquerin. Almira. Yun na nga yun. Yan ang hanap ni Juana. Naghahanap ng magandang litrato dyan. Wala siguro tumutorjak sa kanya. Ling. Good morning, Johnny Lynn. You see a pool, I see incredible depth. You say stop. Jen Roa, good morning. Ericso. No wilderness? No problem. Easy! Easy! Ericso! Sundutin sa wet pass. Ay, nako. Natural drinking water. Thirst for more. Packed with minerals your body needs. Nothing replenishes like Summit Natural Drinking Water. Thirst for more. Alam niyo ba na di niyo alam na Christian Miraballes. Kuya Kim, sabaw ka na. Pagod ka Jen na. Roa. Alam mo ba na may malapit lang na tindahan? Ito, mag-new Vitamilk. Ay, naku, sinabi pa Melanie Claire Ong. Almira. Ay, transgender si Juana, hindi siya babae, no? Hiniram niya lang yung litrato. But it's okay. Wala naman tayo pinipili dito. Transgender, LGBT, straight. Welcome ho lahat dito. Basta tama lang yung takbo ng utak. Hoy, ano na nangyari doon sa 200? 1.3 ito. Ayun. Abay, 1.3 ito. Nasaan na? Siguro nakapila kayo dyan kay Lenny Robredo, ha? Nakaganon yung mga kamay nyo, ha? Kay Trillanes at saka kay Alejano, ha? Mahiya naman kayo, oy. Ito ay libre. Dahil kapag rabies ay naiwasan, kompleto at masaya. Thank you, Jen Roa. Hatid sa inyo ng DOH at Ariubla. Oh, ito na. Paborito mong programa dito sa Radyo 5, 92.3 News FM. Sila Juan Pacquiao. Sila ko sa Senado. Punto Asintado. Alright, dire-diretso tayo mga kapatid. Ano po? Ito nga pag-usapan ho natin, ito pong sunod-sunod na ho kasi talaga eh. Kumbaga sa boxing pa, may left hook, right hook, uppercut, jab, straight, ang inaabot po ng Duterte administration. Okay, kita mo, di ba? Inumpisahan ni Trillanes na left hook, ni right hook ni Lenny Robredo. Yung kung ano-ano nga pinagsasabi niya doon sa ibang bansa.
Itong job ngayon, itong impeachment ni Congressman Alejano, sabayan pa ng ilang mga dilawang media dyan, yung malaking dyaryo at saka malaking TV. Nariyan pa yung Commission on Human Rights. Nandyan pa yung US, European Union, United Nations. Ano pa? Lahat na lang, kumbaga sa kung ano lahat na talagang kinukuyog ang Manong Digong Duterte. Pero mabuti na lang yung mama suportado ng mga tao at yung tao hindi bumibitiw. Kaya nga sabi po ni House Speaker, maraming salamat po sa inyong lahat doon sa mga sumusuporta. Kasi nga po yung lakas ng gobyerno ay nasa tao. Alisin mo yung tao, babagsak ang gobyerno. Ganun lang ho yun. Dahil wala nang suporta sa gobyerno. Yan po yung nangyari noong 1986 Revolution. Inalisan po ng umalis na po yung suporta ng tao kay Makoy, kaya bumagsak. Ganon din yung nalinlang naman, yung kay Erap naman, nalinlang. Nalinlang na mga buwisit na mga oligarchs, yung mga mayayaman, yung mga tao, nalinlang nila, kaya natanggal si Erap. Kaya nga dapat ngayon, hindi na dapat pumayag, alam na ho natin ang karakas ngayon. Alam na natin kung sino yung mga nasa likod ngayon ng mga kudita-kudita na yan, mga people power na yan, basang-basa na ho natin yan. Dapat, alam na ho natin yan. Dapat memorize na ho natin yan. We should know better. Pero nga, yan ang sinasabi ho Ito ay appetizer pa lang. Wala pa pala tayo sa main course. Ibig sabihin, mas titindi pa ito sa mga darating na buwan. Kaya siguro talagang maghanda, talagang magbantay ho tayo. Otherwise, pag nagkaroon ng pagkakataon, Diyos ko po naman. Ay tama ka, Elijah. Kaya nga, bantayan. Suportahan. Ang lakas po ng Pangulo, nasa tao. Ang lakas po ni Pangulong Duterte, nasa tao. Nasa taong bayan. Hindi ho yan po pwedeng ang lakas niya sa Kongreso, sa Senado. Wala po. Nariyan po sa katulad ho ninyo na mga nakatutok, yung mga nasa abroad, lalo na yung mga OFW na yan, yung mga nasa lalawigan, tama ho Pansinin ho ninyo, yung maingay lang ay yung Metro Manila, puro ngaw-ngaw. Paano? Nandito lahat na mayayaman na mga galit kay Manong Digong. Dito yung main office nila. Otherwise, Diyos ko po naman talaga. Walang mangyayari. Si Mig Subiri, yung mga ibang, Senate President, tawagin. Or yung kaibigan niya, Volunteers Against Crime and Corruption. Yung kanilang reaksyon dito sa, ito na nga yung sinasabing Oplan Righteousness, Oplan Rudy, Oplan Dato Puti. Iba't ibang Oplan puro kung naman, pagpapatalsik kay Pangulong Duterte naman, itong lahat ng Oplan na ito, ay sus Maria Jose. Pero kung wag naman sana nasa kalagitnaan na tayo, sana sa main course na. Pero kung sinasabi po ni House Speaker, itong mga nangyayari, ito nakikita natin, mga impeachment, mga kung ano-anong tirada laban kay Manong Digong, ito ay appetizer pa lang. Ibig sabihin, wala pa tayo sa gitna. Ay talagang hindi titigil yan. Tama ako. Napakarami kasing pera ng mga kalaban. Mas marami pang pera kaysa sa Central Bank. Ay tama yung isang ka-Facebook natin sa pangungurakot. Saan pa ba nakuha ng mga yan? Dito sa pangungurakot nga. Ano pa ba? 9:25 in the morning mga kapatid. Nako, araw po ng Lunes ngayon. Ito. Itong kaibigan po ng administrasyon ng Volunteers Against Crime and Corruption. Hingan lang natin ang opinion ito. At saka siguro IB, yung si Profesora, yung Carlos, ng UP. Mr. Chairman Dante Jimenez ng Volunteers Against Crime and Corruption, good morning, sir. Wala. Sandali.
Oo. Kasi ilan natin ang opinion. Mr. Chairman, good morning po. Nawala. Baka bumibiyahe, hindi kaya? Kasi nakakatakot ho ito. Ibig sabihin kung itong mga impeachment na ito, itong ginagawa ni Trillanes sa Senado, linggo-linggo nagbibitbit ng mga testigo na ewan kung saan ang galing, itong sa pagngangak-ngak ni Leni Robredo, maraming beses pa magngangak-ngak ito. Kung ito ay paumpisa pa lamang, ito ay appetizer pa lamang, Diyos ko po naman. Pero tama rin Dahil desperado ng mga ito, talagang, kasi pag nagkaroon ng recount, di ba, inaprubahan ng Supreme Court, yung request ng kampo ni Bongbong Marcos for recount, sinabi na may form at substance, entonces pwedeng magkaroon ng recount at magkakaroon ng recount. Yung nga lang, matagal. Abuti siguro ng siyam-siyam sa pagdidesisyon ng Korte Suprema. Kaya panawagan natin sa Supreme Court, Your Honors, baka pwede bilis-bilisan lang ho. Kasi ramdam po ng kampo ni Bongbong Marcos, dinidelay-delay ni Leni Robredo po yung recount na ito. Kasi mukhang pakiramdam niya, matatalo siya sa recount. At yan ang tingin ng taong bayan. Nasa linya na po si Chairman Dante Jimenez. Good morning po, Mr. Chairman. Magandang umaga, ayun. Sir, reaksyon niyo lamang po kasi kahapon at over the weekend, nasa Davao ho tayo, may mga usap-usapan. Ito raw, mga kaliwat ka ng impeachment ni Manong Digong, itong pagdadaldal ni Leni sa UN, itong pagbibitbit na naman ng mga testigo ni Trillanes sa Senado, itong banat ng isang radyo, isang dyaryo na Dilawan at TV ng Dilawan, itong mga human rights, EU, US, UN. Ito ba yung tinatawag na final push ng mga kalaban ni Manong Digong para sa House Duterte? O ito kaya, tingin ninyo, ito ay appetizer pa lamang, patikim pa lamang ng mga kalaban ni Manong Digong? Una, Erwin, ganito. Meron kami press conference ngayong alas 10. I hope Channel 5, kanyang program, magpapunta dito dahil... Saan po yan? Saan yan? Press statement. Saan yan? We're going sa Max Restaurant sa Maria Orosa. Okay. Malapit sa Court of Appeals yan, Erwin. Darating kami, sir. Darating kami. Okay, ganito yun. Alright. Ito ang aming press ko tungkol dito sa kanyang statement before the United Nations Forum. Where 6 minutes to, nireview namin talaga at nakita namin yung very clearing sabi natin maling-maling mga datos at information. Okay? Magpo-focus ako dito. Total, wala ka naman doon sa press con. Kaya pauna na yung programa mo. Sige po, nako. Doon sa sinasabi niya, sabi niya, alam ka, since 2000, since July last year, ang kanyang take statement was recorded February 2017. Alright. Sabi niya doon, and I quote, since 2016, last year, since July last year, the President just assumed ng July 1, Correct. More than 7,000 people have been killed in summary executions. Naku. Yan ang sinabi niya. Mali ka agad yun. Ito take over ng Presidente. July last year, ang statement niya, February 2017. Obvious masyado, maling datos. Ito pa sinabi niya, yung palipulo, or sabi niya, exchange sets, where relatives will be taken if the person himself cannot be found. Yes. My God, I've been in this anti-illegal drugs since the killing of my brother. I'm leaking ulit ako dyan. Alam mo, Erwin, hindi pwedeng hindi kami mag-react dito. Because ang kanyang mga pinagsasabi sa United Nations, if you've seen the 6-minute video, is really, masyadong malihis masyado to the point that we are being pictured as a nation that doesn't have any government, cannot have our own justice system, cannot control our police. Remember, February,
Pero recently, in-stop yung tukhang na PNP dahil may mga abuso. Admitted dyan. May mga abusado mga polis. But this I'm sorry, Vice President of ours, magpa-tape recorder. Magpa-video. At pinipresent niya sa United Nations. Ano sasabihin ng buong mundo sa atin? We are a nation without a government. Pati siya ng gobyerno, number 2. One rank before the presidency. Pag namatay si Presidente by natural death, or by accident, or by being assassinated, siya na ang Presidente. Ano suspensa natin? Siya ang leader ng destabilization. Mr. Chairman, alam niyo, inamin niya ho sa interview ng Friday na ito raw yung mga natanggap ng opisina niya. At bini-verify niya raw sa PNP at saka DILG. Pero dahil hindi raw sumagot ang PNP at DILG para i-confirm itong mga info na ito, sinabi niya sa United Nations. Di ba, pag hindi mo verified, bakit mo ikikwento? Di po ba, lumalabas na chismis lang yung naririnig mo. Di ba, Mr. Chairman? Mga kadod, hearsay, my friend, hearsay. Bakit mo ilalabas sa ang problema mo sa bahay mo, sa kapitbahay mo? Bakit gano'n? Ginagawa ka ng kago. Yung sinasabi naman yung excuses. Alam mo, Erwin, let's face it. May mga investigador, mga polis, mga ibang klase rin, may kanya-kanya discard yan. Which is not tolerated naman ng Estado yung palit-ulo. Pag may nanguling isang puser, okay na yan. yung dyan. Break na tayo, break. Hindi ko ahal ito dahil break na tayo, mahaba. Sabihin niya, bababa ako sa telo mo, pakita. Itutulong mo sa akin sino yung puser. Yung puser naman, yung niya. Kanda makuha yung mastermind o sila yung George Radlord. Ganun yung sino, pero dahil tolerated by the Estado. Yung state, hindi na police, hindi namin, sinabi na di ba ito yan eh. Kaya nasway kami, we have invited the spokespersons of the three agencies who are involved in the illegal drugs. NBI, PNP, at saka PDEA sa press ko namin ngayong umaga. Para malaman natin officially. Tapatan na tayo rito. Correct. Sige, papadala kami ng tao dyan, ng crew. Mr. Chairman, anong oras po? Alas 10? Alas 10 kaya pero siguro mga 10:30 na dahil naman Okay, thank you, Mr. Chairman. Si Chairman Dante Jimenez ng Volunteers Against Crime and Corruption. Totoo naman yung sinasabi ng VACC. Si Leni Robredo na mismo nagsabi yun ng Friday. Sabi niya, kino-confirm ko itong mga reports na ito about dito sa palit-ulo. Kino-confirm ko itong report tungkol dito sa yung mga kababayan natin na hirap na ito, humingi na ng tulong. Hindi niya ma-confirm dahil sumagot ang DILG at PNP. Ba't mo pinalabas kung hindi mo pala ma-confirm? Ibig sabihin nga, hearsay, tama, chismis. Oo naman, Vice President. Sanay ka siguro sa chismis doon sa Bicol, ano? Sus Maria Joseph. Huwag ganon, madam. Abay, ikay, Vice President na ngayon. Balikan ho natin itong kataas-taasang hukuman sa Supreme Court naman, mga Your Honors. Chief Justice Maria Lourdes Sereno, ma'am. Baka po pwede. You can start with a recount now because there is an effort by the Office of the Vice President Leni Robredo to delay the recount. Yan lang naman po ang hinihingi ni Bongbong Marcos at ng mga bataan niya ng ilang milyong mga supporters ni Bongbong Marcos na magkaroon na po kayo ng recount. Kasi it's very obvious and glaring, ma'am, na dinidelay po ni Leni ang recount. Example, humihingi po kayo ng motion for ng reply sa kanila. Sasabihin nila, bigyan pa sila, binibigyan niyo po sila ng 2 weeks, 14 days. Sasabihin nila, hingi sila ng 1 month. Hingi sila ng 2 months. Anong tawag ho doon? Bakit kailangan mo pa ng 1 month, 2 months? Kung talagang yamado ka, kaya nga nakakaduda mga kapatid, listen. Kung kumpiyansa si Leni Robredo na nanalo siya fair and square tulad ng sinasabi niya, bakit ka matatakot, Leni? Makinig ka. Anong Vice President, utot. Bakit ka matatakot? Hindi ho ba?
Why will you be afraid of a recount if you are very confident na you won fair and square? Nananalo ka sa mga balota, nananalo ka talaga, na binoto ka ng taong bayan. Bakit mo susparyoso kung ako yan? May nagsabi, Erwin Tulfo, nandaya ka, mandaraya ka, kami nanalo. Sasabihin ko, go ahead, let's go. Baka ako pa magsasabi, Supreme Court, please, your honors, bilangin na natin para magkaalaman. Kasi kung i-delay mo, lalong magdududa ang taong bayan, lalong iisipin nila. Kagaya ngayon yan. Lalo ninyo dinidelay yung bilangan. What does it tell us? Yung taong bayan na nag-aantay. Bakit yung dinidelay? Kung talagang nanalo ka, malakas sa loob mo, sasabihin mo, sige, buksan na yan, bilangin na. Bakit mo i-delay? Ganun lang ho yung logic doon. Why will you stop? Or why will you ask for a postponement or for a delay on the recount? Kung talagang in your heart of hearts, alam mo na nanalo ka, you can tell the Supreme Court, Your Honor, let's go. Let's go on with it. Let's get down to business. Let's count. Kasi para once and for all, Leni Robredo, dito na malalaman para tumahimik na itong mga nagdududa. Ayaw mo ba nun? Ha? Leni? Ayaw mo ba na para tumigil na ang pagdududa nila? Tumigil na katatawag nila sa'yo na Leni Lugaw? Tumigil na ang tawag nila sa'yo fake BP? Ayaw mo ba nun? Kung ayaw mo din, largahan mo na. Ikaw na, pakiusapan mo ang Supreme Court, let's go. Let's do the recount. Hindi ka ba natoturere o sumasakit ang tenga mo, tinatawag kang fake VP? Tinatawag kang Leni Lugaw? Hindi ba sumasakit ang nakakatulog ka ba sa gabi? And this is the only way to stop it. Na magkaroon ng recount, and if you really win in the recount, then titigil yan, I'm sure. 100%. Fair and square, sasabihin ni Bongbong, natalo tayo mga kapatid, mga BBM supporters. Let's give it to Leni. Pero hindi. Hanggat lang hinaharang mo niya yung mga tao magdududa at magdududa. Kasi nga naman, ba't mo hinaharang? Kung talagang nanalo ka. Diba? Why? Hindi ko maintindihan. Ang nakakaalam lang yan, ikaw, Leni Robredo. Ay, naku mga kapatid. 9:38 in the morning. Hindi na magtitiis pa sa mga lumang silid-aralan ng mahigit 2,000 estudyante sa Maynila at Negros Occidental. Ito'y magkaloob ang Philippine Amusement Gaming Corporation ng PAGCOR ng mga bagong school building sa dalawang pampublikong paaralan. Formal ay nilipat ng PAGCOR sa pangangalaga ng P. Gomez Elementary School at Santa Cruz, Manila ang isang bagong 4-story, 20-classroom school building. Isang 2-story, 10-classroom building naman ang natanggap ng Doña Hortensia Salas Benedicto National High School sa La Carlota City, Negros Occidental mula sa ahensya. Umabot sa 1,300 mag-aaral sa kindergarten at grade 4 ang makikinabang sa mga bagong classrooms na P. Gomez, habang halos 1,000 senior high school students naman ang uukupa sa mga bagong silid-aralan ng Doña Hortensia. Sa kasalukuyan ng PAGCOR School Building Program ay nakapagkaloob ng halos 7,000 classroom sa 54 lugar sa buong Kapuluan. Maliban dito, mahigit 2,000 classroom sa 220 lugar ang kasalukuyang pang itinatayo, samantalang 173 classrooms sa 22 lugar ang nasa proseso pa ng procurement. Fieldex ang Fieldex Hot and Cold Water PPR pipes ang fittings ay gawa sa 100% virgin materials na may German technology kaya masahan sa tibay. Siguradong walang tagas, madali kabit at tama lang ang halaga. Kaya kung kayo magpapagawa ng bahay o planong palitan ng inyong water pipes, ang rekomendado ko sa inyo ay Fieldex Pipes and Fittings. Tibay sa loob, tibay Fieldex Pipes. Para sa mga katanungan, tawagan lamang po numero 559-9996 at 559-9997. Pabisitahin ang kanilang Facebook page www.facebook.com/Fieldex Pipes. 20 minutes to go before 10 a.m. Huwag po kayong bibitiw. Ang bibitiw, alam niyo na, ha? Alam na. Ang bibitiw, sigurado dilaw ang suot na damit. Diyan lang ako kayo, promise, babalik po ko agad ang punto asintado.
Magbabalik ang paborito mong programa pagkatapos ng O kanina bang? paalala dito sa Radyo 5, 92.3 News FM. Ang oras sa Radyo 5 ay hatid sa inyo ng Petron. Petron believes in giving everyone its best. Best day at Petron, let's go away somewhere. Do you feel it in the air? Oh, oh, this day's for everyone. Best day at Petron, driving is rewarding. Petron, service with a smile. Petron will cross quality fuels. Best day at Petron. Best day at Petron. Experience Riz Best Day at Rosario. Petron with Petron XCS for better Thanks, energy protection. Rosario. Because Petron knows you deserve only the best. Argel Yerin, Christian Mirabiles. Na di nyo alam na di ko na alam. Kuya Kim, sabaw ka na. Pagod Ena Marquez. Oy, ops. Nasaan na yung 200? Yung nasa bagong 200. Ayan ang sinasabi ko, lumipat na. Nako! Available dito sa Sari Naro na siguro, nagsusumbong na kay Trillanes o kay Lenny. Yan ang sinasabi natin eh. Patay tayo dyan. Pesos SRP na? Ayos! Vitamilk feels good. It's heart healthy, energy boosting, and protein rich with all natural soybeans. Drink new Vitamilk Ayos. Huwag bibitiw, magbabalik agad ang paborito mong programa. Air Force One. News Update. Thanks. Mayan, Inyal. News FM. RJ Lerin. 92.3 News FM. Balita. Jen Roa. News Update. Ay, hindi. Ang oras 9:41 Los Angeles. ng umaga. Narito ang balitang hatid ng Leo. Sinimulan na ng Philippine Charity Kai. Sweepstakes Office o PCSO ang Lourdes evaluation Papin. sa aplikasyon ng 35 gaming corporations na nagnanais maging Small Town Lottery o STL agents sa mga lalawigan. Kung maaprubahan, aabot na sa 71 ang STL authorized agents sa buong bansa. Sinabi ni Chairman George Corpus na madadagdagan ng 27 bilyong piso ang kita ng PCSO. Una rito, ipinag-utos ni Pangulong Rodrigo Duterte ang expansion ng PCSO upang makalikom ng pondo para sa health programs ng gobyerno. Layon din ng STL expansion na mapatigil ang puweteng sa mga lalawigan. Philippine Standard Time, 9:42 ng umaga. At yan ang balita mula sa pinakamaksyong newsroom sa buong bansa. Ito ang Radyo 5, Margie Bentulan, San Man, Kailanman, kapatid. Alright. Aksyon. News Update. Ang oras sa Radyo 5 ay hatid sa inyo ng Summit Ilang minuto pa, Natural engineer? Drinking Water, packed with minerals your Yan na. body needs. Nothing replenishes like Summit Natural Drinking Water. Ay, IB. For more. Sinong pa natin, speaker? Ang paborito mong programa dito sa Radyo 5, 92.3 News FM. Action. Go ahead. That's what I want to hear. I can see here. Punto Asintado. Ay, 9:43 ng umaga, 17 minutes to go before 10 a.m. Ay, dire-diretso po tayo mga kapatid. Salamat po ha, salamat for staying. Yung mga nakatutok po sa atin sa Facebook, sobrang daming salamat. Like I said, mabuto tayo ng 100 plus. Going 200,000 na po tayo. Yung iba ko kasi, nasa trabaho, pagdating sa gabi, pag-uwi sa bahay, tsaka po lang napapanood po itong Punto Asentado replay. Pero wala na problema. Pwede po, laging sa Facebook po, Erwin Tulfo. Ha? Pwede po kayong mag-subscribe and then doon ho sa Erwin Tulfo. Makikita ho ninyo itong buong programa. Mapapanood po ninyo uncut. Ika nga. Subscribe na po kayo sa YouTube. Mga kapatid, Erwin Tulfo. Alright? Account. Bueno, mga kapatid, it's about time. It's about... Ito na ang IMSD. Itanong mo sa mga dalubhasa. Dr. Babes, good morning, ma'am. Good morning, Sir Erwin. Kamusta ka na? Mabuti na naman. Isa na naman kababayan natin. Medyo nasa laot ngayon. Kawawa naman. Medyo naguguluhan, doktora. Sige, go. Sa kanyang love life. Dear Kuya Erwin, ako po ay 36-year-old at isang seaman. Magkakapitan na po ako ng barko ngayong Mayo. Kasalukuyan po kami naglalayag ngayon sa Atlantic Ocean from Europe going to New York.
Halos araw-araw po namin kayong pinapanood at pinakikinggan ng mga kapwa ko Pinoy sa Facebook dahil po sa internet na provided po ng satellite. Problema ko po, sir, ay ang aking ama at ina at dalawang ate na kontra sa plano kong pakasalan itong girlfriend ko na 26 years old at retired GRO. Bukod sa kahawig po niya si Marian Rivera, mabait po sila Lane. Above all, napapaligaya niya po ako sa kama. Halos umikot po ang aking mga mata at lumayas ang aking kaluluwa sa aking katawan tuwing maglalabing-labing kami. Ano kaya yun, doktora? Wait, parang matindi yun ah. Pero yun nga po, kontra ang pamilya ko kay Lalaine. Sabay sabi nila na maghanap ako ng mas higit kay Lalaine at yung walang bahid ng putik. Inamin po kasi sa akin ni Lalaine na nakikipag-sex po siya noon sa mga customer niya. Pero dahil mahal niya po ako, iniwan na niya ang club at ngayon nag-aaral na ng commerce. Sino po, Sir Erwin, ang papakinggan ko? Ang pamilya ko na mahal ako, walang duda? O ang puso ko na laman ay si Lalaine? Sir, SOS, Chief Mate Jerry. Doktora, si puso ba ang susundin ni Chief Mate Jerry o si pamilya na walang kaduda-duda mahal siya? Kung pwede lang piliin dalawa sila, no, gagawin natin, Sir Erwin. Pero hindi naman sinabi kung gaano na sila katagal na may relasyon. Wala Sinabi, no? Pero siguro, I would say, siguro baka mga 1 year, si Manito, di pa alis-alis. Oo. Yes. Kung titingnan natin yung profile nilang dalawa, they're both 26 years old. Hindi, 36 yung isa. Yung si babae, 26. 36 si lalaki. 36 din na. Oo, si babae, 26. 26, kasi nag-retire na. Kasi usually yan ang retirement age ng mga GRO. Pagdating nila, wala nang kumukuha kasi doktora na mga... Ganun pa? Kwento lang naman sa akin ng kumpare ko, doktora. Hindi ko naman experience ito. Kwento ng kumpare ko. Ito na naman, doktora. Ayan ka na naman. Akala ko ganun tayo. Kinikwento lang sa akin na ang GRO daw, pag dumating na when they hit ang GRO, nag-apply yan ng mga 15, 16. Oo. Pagdating ng 22, tumutumal na yung kuha sa kanila ng mga lalaki kasi medyo member na rin ng Thundercat Division. Ibig sabihin, matanda na. So, 23, mga magre-retire sila, 24, nagre-retire na yan. Nagiging mamasang na yung manager sa nightclub. So, nag-retire na si GM. Hindi, kunento na ito ng kumpare ko. Pare, good morning. Paano to, doktor? Babalik tayo. Bakit ako naman sa akin mo naman pinag-uusapan natin si Chief Mate Jerry, doktora. Okay, sir. Actually, para sa akin, may edad ng dalawang yan. Oo. Sabihin natin na actually, they are satisfied with themselves. Pero kailangan siguro natin tingnan kung emotionally ba ay may connection silang dalawa. Wag mo nang padalos-dalos. Tingnan natin. Sino padalos-dalos? Si Chief Mate? Oo, si Chief Mate. Wag mo nang padalos-dalos. Oo. At kailangan, give them more time. Pero paano, doktora, kung hindi naman niya natitikman itong ligaya, ika nga, yung umiikot ang kanyang mata at lumalayas ang kanyang kaluluwa tuwing nagkalabing-labing si retired GRO? Part yun ng relasyon, yung sexual satisfaction or intimacy. Ang tanong natin dito, sila ba ay 100% Best Alvira, easy. Na mahal nilang isa't isa at silang physical ang kanilang attraction. Julio, akala ko ganun tayo, Julio. Hindi natin siyempre nasasaktan ng pamilya. At normal lang yan na magsabi sila, ang dami naman tao dyan. Ang dami naman babae dyan, chief mate ka pa naman, di ba? Or maging kapitan ka na ng barko, di mas madami ng babaeng ma-attract sa'yo. Siyempre, ang pamilya ay for the good din ng taong yan. Pero, siguro, hinay-hinay lang. Pero, doktor, are you saying na,
hindi karapat-dapat si retired GRO kay Chiefmate. Bakit naman gano'n? Parang unfair naman yun, Dok. Hindi naman ginusto ni GRO na gano'n yung trabaho mapasukan niya, Doktora. At saka tingnan din natin kung ano pang dahilan, no? Kung bakit siya nag-GRO. Kasi hindi naman lahat ng GRO ay masama. Exactly. Sabihin natin, tawag ng panahon o hard times ahead. Pangangailangan. Medyo mahirap din yung kanilang trabaho kung titingnan mo. Kasi ang sakit na ang katawan mo ang naging piso ng parang the family sa comfort. Mas mahirap yun, Sir Erwin. Actually, bawa ko sa kanila. Pero kailangan din siguro timbangin kung ito ba ay talagang totoong relasyon. Ano naman yan, Eileen Ramos? Ayun. Alright. So siguro, I'm sure, I think nakikinig si Chiefmate Jerry ngayon, Doktora, kasi pinapanood daw tayo dahil may satellite na po ngayon sa mga barko kahit sa laot eh. Ano ang ma-advise niyo po sa kanya ngayon if he's listening? Chiefmate Jerry, pakinggan niyo rin ang kanyang pamilya, pero siguro sundin niyo rin ang kanyang puso. At kung talagang totoo ito, sabi ko Sir Erwin, 100% kailangan na malaman niya na mahal niya at mahal siya ng babae. Alright. Doktora Babe Sarcena, maraming salamat po. Magandang umaga, mabuhay po kayo. Salamat, Sir Erwin. Ako naman, ako naman, Chiefmate Jerry. Saan mo ba napulot yan? Saan mo ba nakita itong si Lalaine? Akalain mo, lumuluwa ang mata ni Chiefmate at lumalayos yung kanyang kaluluwa. Abay, saan ba yan? At magawa namin ni Engineer Mariscotes ng istorya. Easy. Baka mawala tayo, hindi tayo ikarga sa Facebook. Saan ba yan? At saka para mapapanood namin, si Engineer Mariscotes at saka yung aming mga staff pa rin dito, si Edson Santelices, mapasyalan namin yung Chiefmate. Gawa natin ng istorya. Mukhang magandang istorya ito eh. Masama na naman ang isip ng mga kumag na ito. Tawa ng tawa, papuntahan daw natin may gusto namin puntahan sa aking trabaho lang, hoy. Mga kumag. Trabaho kami nila Engineer at saka Edson. Magtitubat na sa beer lang kami. Gusto naming malaman kung ano, bakit na halos mabuang si Chiefmate Jerry. Exactly. Case study lang po. Surveillance lang. Para may maikwento ako sa inyo bukas dito, gusto ko mapuntahan mamayang gabi at masilip yung lugar. Bakit ganun? Bakit umiikot ang mata ni Chiefmate Jerry? Bakit halos lumayas ang kaluluwa? Gusto na rin namin matikman kung paano lumalayas ang kaluluwa. Hindi pa kami nakakatikim na nila Engineer Mariscotes. Hindi, aswang naman yan eh. At saka ni Edson Santelices, gusto naming magkaroon ng case study para ma-explain ako sa inyo paano yung lumalayas ang kaluluwa. Biro lang ho. Yes, thesis sa masteral po sa George Stein University. Anyway mga kapatid, maraming salamat po sa walang sawa ninyong pagtutok. Bukas muli, kita-kita tayo. Dr. Jean Marquez ng Dare Clinic, thank you very much. Diyan po sa Timog Avenue, Quezon City. Dickies USA for my outfit today. And of course, Chancellor shirts and slacks for my outfit and my newscast. Maraming salamat po. With that, kami po pansamantalang magpapaalam na muna. Ako po si Erwin Tulfo. Kita-kits bukas. Bye! Thanks guys, thanks for tuning in. See you tomorrow again. Bye. Retired na, yes. Easy, Jonalyn, Jen Roa. Ang oras sa Radyo